Knowledge about the Pentecostal Missionary Church of Christ Fourth Watch. Heart to heart with the latest and best events. Get it first here at The Watch, the best informational program of the Pentecostal Missionary Church of Christ Fourth Watch. The Watch. Isang mapagpalang hapon po sa lahat ng ating tagapakinig dito po sa himpilang ito ng Live Radio Tatak Totoo. Kayo po ay kasalukuyang nakikinig po ng programang The Watch na kung saan po dito po natin iniulat ang mga gawaing isinagawa ng Pentecostal Missionary Church of Christ Fourth Watch sa loob at labas ng ating bansa. Kaya naman po sa lahat po ng ating tagapakinig, welcome po kayo sa programang ito. Ano man po ang inyong ginagawa, kayo man po ay naglalaba, nagmamaneho o kayo man po ay nagpapahinga sa pagkakataong ito, maraming salamat po sa inyong pakikinig at maraming salamat po sapagkat ginagawa niyo po kaming background sa inyong tahanan. Gayun din po, patuloy din po nating binabati at pinapasalamatan yung ating pong mga kaibigan dyan po sa abroad na nakikinig din po dito sa himpilang ito ng live radio via Ustream. So welcome po sa programang ito at ako po ay masayang-masaya na tayo po muli ay magkakasama-sama dito po sa programa pong ito ng The Watch. Kaya naman po ngayon po ay buwan po ng March at marami po tayong mga kaibigan po na nagdiwang ng kanilang kaarawan sa nakalipas po na isang linggo. Kaya naman po katulad ng init ng panahon, ay gayon din po kainit ang aming pagbati sa inyo ng maligayang kaarawan. Kaya sa ating pong kaibigan na si Miss Sofia Kisha Apostol Cabaro at gayon din po kay Raven Rhea, Arjin Santos at kay Joy Paulino na nagdiwang ng kanilang kaarawan nung Lunes, happy birthday po sa inyo. Gayon din po kay Adrian Ibo na nagdiwang naman ng kanyang kaarawan nung Tuesday. At nung Wednesday, si Fanny Cuyos at Rachel Reyes. Gayon din binabati po natin ng happy birthday si Orpilia Doroteo Jeru na nagdiwang po ng kanyang kaarawan nung Thursday po. At kasabay niya po na nagdiwang ng kaarawan ay isa po sa ating writer dito po sa Oras ng Katotohanan Radio, ang ating pong minamahal na Sister Marisa Saluha. At gayon din po binabati po natin ng happy birthday si Reo Milia Flores. Siya po ay nagdiwang ng kanyang kaarawan noong Friday po. Kasabay niya po ang aking nanay. So, Mami, happy birthday sa'yo. At gayon din po, kasalukuyang nagdiriwang po ng kaarawan ngayong araw na ito ay si Maria Arzel Roque at gayon din si Ana Rose Macapagal. So happy birthday sa inyo sa lahat ng mga kaibigan natin na nagdiwang ng kanilang kaarawan. Bagamat hindi man po namin nabanggit ang inyong pangalan, ang aming pong mainit na pagtanggap at pagbati sa inyo ng maligayang kaarawan ay patuloy po naming ipinapaabot sa bawat isa sa inyo. At patuloy po tayo nagpapasalamat sa patuloy na buhay at lakas na ipinagkakaloob ng ating Panginoon. Kaya naman po sa ating pong pagbabalik ay atin na pong mapapakinggan ang mga kaganapang isinagawa dito sa loob ng Iglesia ng ating Panginoon sa Pentecostal Missionary Church of Christ Fourth Watch pagkalipas lamang po ng paalalang ito. Wondering what's the latest event in the various churches of Pentecostal Missionary Church of Christ in the Fourth Watch here and abroad? Listen to The Watch to get a feel of what happened and be updated. The Watch. Sundays, 4:30 to 5 o'clock in the afternoon. The Word Magazine, a magazine that will empower your faith in God. Read the doctrines and teachings of Jesus Christ through His sent one. The Word Magazine. Email us at thewordmagazine@hotmail.com. You can also follow us in our Facebook account. Just type thewordstaff@gmail.com or contact us at 0948-252-3316. It's time to have this in your own hands. The Word Magazine.
The Watch. Nagbabalik po ang inyong lingkod sa Panginoon, Brother Emmanuel Malyari. The Watch. Noong isang linggo po sa biyaya ng ating Panginoon, marami na naman pong mga gawain ang matagumpay nating naidaos. At yan nga po ay sa iba't ibang mga lokales at iba't ibang mga area. Kaya ngayon po, bago ko po sa inyo ibigay ang mga ulat patungkol sa mga malalaking gawain na ating idinaos sa iba't ibang mga area, ay narito po muna ang ilan po sa mga kaganapan sa mga gawaing naganap naman po sa ilang mga lokal. The Watch. Grand Family Day po ang ginanap ng ating mga kapatid mula po sa Paco, Manila. Ang kanilang tema po para dito ay pinamagatang Uniting Families to God through Apostolic Teachings, na yan po ay hango mula sa Acts chapter 2 verse 42. Nagkaroon po ng mga presentasyon ang ilang mga kapatid dito, mula po sa mga cadets hanggang sa mga kapatid na adult. At nagkaroon din nga po sila ng iba't ibang mga parangal para po sa mga kapatid na talaga namang po masasabi nating nag-excel sa iba't ibang mga larangan. Gayon din po, nakasama po nila dito ang ilang The Word Magazine Department staff upang ma-promote po ang The Word Magazine sa mga kapatid at upang sila rin po ay makahikayat ng mga taong magsusubscribe sa The Word Magazine. Ang The Word Magazine po ay isang babasahin po ng iglesia na dito po ay nilalaman po nito ang iba't ibang mga doktrina, patotoo, at gayon din po mayroon din po ditong mga mapupulot po tayong mga aral, mga news po mula sa iba't ibang mga bansa. The Watch. Kaya naman po ng gabi din pong iyon ay naging tagapagsalita nila ang minamahal na Pastor Askel de la Cruz. Siya po ang OIC o ang head ng The Word Magazine Department. At ayon nga po sa kanilang tema, minsan na naman pong lumakas ang bawat mga kapatid sa mensaheng kanilang napakinggan. Higit sa lahat, ang bawat pamilya na naglilingkod sa ating Panginoon. The Watch. Sa lokal naman po ng General Trias sa Cavite at sa Diliman, Quezon City ay ginanap po ang closing ceremony ng Adult Month. The Watch. Ang General Trias lokal ay sa pangunguna po ni Brother Ramil Zonyo. At bilang president po ng mga adults sa lokal na ito, si Sister Emma Noche po ang naging tagapanguna sa bahagi po ng pag-aawitan. At nagkaroon din nga po sila ng mga presentation dito, kagaya po ng stage play na talaga naman pong nilahukan ng maraming mga kapatid. The Watch. At gayon din po, nagkaroon din po sila ng mga special numbers at gayon pa po ng iba pang mga presentation. At bilang ito nga po ay closing ceremony sa kanila ng Adult Month, ay naroon din po ang pagbibigay ng mga awards sa mga kapatid na naging aktibo sa kanilang mga naging proyekto at programa. Kagaya na lamang po ng Pastor's Appreciation, Cleanliness Campaign, Health and Wellness, Prayer and Chain Fasting at marami pa pong iba. The Watch. Samantala ang mga kaganapan naman po sa closing ceremony sa lokal ng Diliman, Quezon City lokal ay talaga namang hindi lang masaya, kundi makikita din natin ang lubos na pagpapalas sa kanila ng ating Panginoon. Ang lokal po na ito ng Diliman ay sa pangunguna po ng minamahal na Brother Joel Tenorio. At sa bahagi nga po ng kanilang naging programang ito ay mayroon po silang tinatawag na talent showcase na presentation ng mga kapatid sa pangunguna po ng mga adult. At syempre nga po, hindi po natin na pwedeng ibaliwala ang pag-aaral po ng salita ng Diyos na talaga naman pong muling nagpalakas, nagbigay ng hamon at inspirasyon sa mga kapatid. At yan po ay pinaglingkod ng kanilang tagapanguna na si Brother Joel Tenorio. The Watch. Sa lokal ng Ordaneta City ay isinagawa po noong nakaraang linggo, March 6 ang Pastoral Appreciation Night. Naging highlight po ng gawaing ito ang Pastoral Got Talent, kung saan ang mga kalahok po ay mga pastoral staff. Ipinakita po nila ang kanilang mga talento na tinanggap mula sa ating Panginoon, kagaya na lamang po ng pag-awit, mayroon din po mga nag-dub smash, declamation, sayaw, doble cara, monologue, pag-arte at marami pa pong mga iba. The Watch. Ang mga nagwagi po sa contest na ito ay sina Teacher Del Palmero,
at Teacher Mirna Gallegues para sa 3rd place. Ang 2nd place naman po natin ay si Teacher Hil Santos. At ang ating pong 1st place, binabati po natin si Teacher Karen San Valentin. Maraming salamat po sa inyong pagpapakita ng inyong pong napakagandang mga talento na tinanggap sa ating Panginoon. The Watch. At sa bahagi naman po ng mga salita ng Diyos, ang kanila pong head pastor na si Pastor Mar Lucio ang naging tagapagsalita po. At kanya nga pong naging paksa ang tungkol sa mga bagay na dapat pasalamatan ng mga pastoral staff. The Watch. Kaya naman po sa lahat po ng ating mga kapatid po mula sa General Trias Lokal, sa ating pong mga kapatid sa UP Diliman, Quezon City, at gayon din po sa lokal ng Ordaneta City ay amin pong ipinapaabot ang amin pong pagbati sa inyo sa matagumpay po na gawain na muling naidaos ng bawat isa sa atin. At alam po natin na ang lahat ng gawain pong ito ay higit na ginagawa natin para sa kaluwalhatian ng pangalan ng ating Panginoon. The Watch. Tayo po ay magbabalik at patuloy na magbibigay ulat sa mga gawaing naganap sa Pentecostal Missionary Church of Christ Fourth Watch, makalipas lamang po ang ilang sandali. Let us reminisce the great and mighty works of God to His church in the end time. To the Pentecostal Missionary Church of Christ in the Fourth Watch. Listen to the Watch, and let's witness God's power. Be ready to the upcoming activities of the church. The Watch, every Sunday, 4 to 4:30 in the afternoon, here at Life Radio. Katotohanan. Nais nating laging marinig. Kaya naman malugod naming inihahandog ang programang Oras ng Katotohanan. Mga salita ng Diyos na pawang galing sa banal na kasulatan. Mga salitang magbibigay ng pag-asa sa lahat ng iyong pangangailangan sa buhay na ito at sa buhay na darating. Mapapakinggan araw-araw tuwing alas 12 hanggang 1:00 ng tanghali at tuwing gabi alas 7 hanggang alas 8 dito lamang sa Life Radio 1512 kHz. Kanina nga po ay napakinggan natin ang mga kaganapan sa mga lokal na iglesia kung saan nagsagawa ng kanilang mga activities na may kinalaman sa Adult Month. At halos lahat naman po ng mga local churches ay nagsagawa talaga nito. Kulang lamang po ang ating oras kaya hindi po natin sila nababanggit lahat. Pero ipinapaabot po namin sa inyong lahat ang aming lubos na pakikigalak sa matagumpay na pagdaraos ng ating Adult Month. Binabati po namin ang lahat ng ating mga kapatid na nakiisa po sa buwan na ito ng Pebrero sa ating pong Adult Month. Pagpalain po kayong lahat ng ating Panginoon. The Watch. Ngayon naman po ay ating pong pakinggan ang mga kaganapan sa isinagawa pong mga area fellowship. Ito po ay noong nakaraang linggo, March 6, 2016. Ito po ay sa mga area po ng Bethlehem, Gibeon at Galilee area. At para po sa mga kaganapang yan ay sasamahan po tayo ng ating pong mga correspondents mula sa iba't ibang mga area na nagsagawa ng kanilang area fellowship. The Watch. Unahin po natin ang Antioch Area Fellowship at makakasama po natin si Sister Pat Prado para sa pag-uula. Church anniversaries, district fellowships, regional camps, conventions, conferences, church gatherings. Dayawan ng Ginoo. Ang mga kapatid nga po mula sa Antioch area ay nagsagawa ng kanilang area fellowship nitong nakaraang March 6, 2016. Ang kanilang naging tema ay Apostolic Calling, Trusted Service na hango sa Acts chapter 2 verse 42.
Sa malaking gusali ng Pentecostal Missionary Church of Christ in the Fourth Watch sa lokal ng Bacolod, isinagawa ang fellowship na ito. Pinangunahan po ni Sister Jane Gura ang pagpapasimula ng pagsamba bilang Master of Ceremony ng gawain. Ang kapatid na RJ Olimpo naman ang nanguna sa pag-awit ng Praise and Worship. Isang apat ng tinig naman ang inihandog ng mga kapatid mula sa La Carlota lokal at maramihang tinig mula sa mga lokal sa District 1 and 2 ng Antioch at mga kapatid sa lokal ng Bacolod. Si Pastor Dante Abainza naman po ang naging tagapagsalita. Sa kanyang mensahe ay kanyang nabanggit ang kahalagahan ng apostol sa Iglesia ng Panginoon dahil sila ang kasangkapan ng Diyos upang tayo ay matawag ng Diyos at mapabilang sa paglilingkod sa Kanya. Naging matagumpay po ang gawaing ito dahil na rin sa sama-samang panalangin ng ating mga kapatid at kanilang pakikiisa upang itaguyod ang gawain ng ating Panginoon. Ako po ang inyong lingkod, Sister Patria Prado, mula dito sa Antioch area. The Watch. Thank you, Sister Pat Prado, para sa mga detalye sa ating nagdaang Antioch Area Fellowship. Ngayon naman po ay pakinggan po natin si Brother Cian Javier para sa Gibeon Area Fellowship. Maray na hapon sa inyong gabos, pressing to higher heights with the good man of the house. Mula po sa Philippians 3 verse 14. Ito ang naging tema sa isinagawang Gibeon Area Fellowship noong March 6, 2016. Ito ay ang mga lokal na binubuo ng Bicol Region. Ginawa po ang pagtitipon sa covered court ng Kalamigan sa Camarines Sur. Masayang awitan ang pinasimulan ng Naga Praise and Worship Team para sa Sunday School. Ang mahal na Bishop Domingo Feriol po ang naging tagapagsalita. Agad naman pong sinundan ito ng pagsamba sa Panginoon. Sa pangunguna ni Pastor Lisa Villanueva, kanyang inihanda sa pagsamba ang bawat kapatid sa pamamagitan ng congregational songs. Si Pastor Edgar Sumatra, ang Gibeon Area Coordinator, ang nag-welcome sa mga kapatid na dumalo. Si Pastor Wel Capon po naman ang naghatid ng mensahe sa pagkakaloob. Mga papuring awit naman ang inihandog sa Panginoon ng mga kapatid mula sa Pilar, Legazpi, Goa at Naga Lokal. At muli ang mahal na Bishop Domingo Feriol, ang overseer ng Southern Tagalog Region, ang nagbahagi ng salita ng Diyos. At dito'y kanyang hinikayat ang bawat kapatid na higit na makiisa sa sugo ng Diyos, lalo na sa personal evangelism. Pagkatapos po ng pagsamba ay nagkaroon ng The Word Promotion at Gibeon Area Youth Fellowship. Ako po ang inyong lingkod, Brother Cian Javier, mula sa Gibeon Area. The Watch. Maraming salamat, Brother Cian Javier, at masaya kami na naging matagumpay ang inyong Gibeon Area Fellowship. Tumungo naman po tayo sa Northern Luzon para sa isinagawang Bethlehem Area Fellowship. Narito po si Sister Princess Asha. Masaya pong nagkatipon ang mga kapatid mula sa iba't ibang lokal sa mga probinsya ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Northern Pangasinan at Benguet. Ito po ang mga lokal na bumubuo sa Bethlehem area. Ginawa po ang area fellowship na ito noong nagdaang March 6, 2016 sa Aloha Hotel sa Candon, Ilocos Sur. Si Sister Princess Asha po mula sa Baguio Lokal ang nanguna sa pag-aawitan. Ang mahal na Pastor June Kaungka naman mula sa lokal ng Lawag ang nanguna sa pambungad na panalangin. Ang mga kapatid naman po mula sa mga lokal ng Batak, La Trinidad at Baguio ang naghatid ng mga papuring awit para sa Diyos. At ang amin namang area coordinator ng Bethlehem area at isa pong member ng Church Council na si Pastor Reynald Sulayaw ang naghatid ng mensahe ng salita ng Diyos sa temang Pressing to Higher Heights with the Good Man of the House mula sa Philippians chapter 3 verse 14. Binigyang linaw niya ang pakikiisa sa Good Man of the House upang maabot natin ang kasakdalan sa paglilingkod sa Diyos. Pagkatapos po ng pagsamba ay isinagawa naman ang gawad parangal kung saan ay binigyan po ng parangal ang mga kapatid natin na nagpakita ng di pangkaraniwang paglilingkod sa Diyos. Natapos po ang gawain na ang mga kapatid ay masiglang masigla dahil sa biyayang tinanggap nila sa pamamagitan ng salita ng Diyos.
dito sa isinagawang Bethlehem Area Fellowship. Ako po ang inyong lingkod, Sister Princess Asha. The Watch. Thank you, Sister Princess Asha, for the update. And the last but not the least, ang Galilee Area Fellowship. Narito ang ulat ni Brother Merwin De Vera. Naimbagal daw kada kayo amin. Nitong nagdaang linggo nga po, March 6, ay ginawa po dito sa bulwagan ng mamamayan Santiago City ang Galilee Area Fellowship. Ito po ay binubuo ng mga lokal sa Nueva Vizcaya, Quirino, Cagayan at Isabela. Ang naging tema po ay recognizing and embracing the apostolic vision mula po sa 1 Corinthians 12:1. Si Bishop Resting Zonyo po ang naging tagapagsalita at sa kanyang mensahe ay kanya pong binigyang linaw ang kahalagahan ng pakikiisa sa mga apostol na pangitain at ang pakikiisa ng mga kapatid upang ito'y maisakatuparan. At kasunod po ng gawaing ito ay ang closing service ng Adult Month. Ako po ang inyong lingkod, Brother Merwin De Vera, mula po dito sa Santiago City. The Watch. Maraming salamat, Brother Merwin De Vera. Ayan po, napakinggan po natin ang mga kaganapan sa mga isinagawang District Area Fellowship. At nakita natin na sa pag-uulat ng ating mga kapatid na ang mga gawaing ito ay pinagpalang lubos ng ating Panginoon. At kami po dito sa The Watch ay bumabati sa inyo sa matagumpay na pagdaraos ng District Area Fellowship. Here are the upcoming events of the Pentecostal Missionary Church of Christ, Fort Watch. March 21 to 25, 2016, Mega Cenaculo 2016. March 25, 2016, Seven Last Saying Service. April 4 to 8, 2016, Camp 2016 at Malagasang, Imus, Cavite. May 1, 2016, Prayer for the Nation at Luneta Grandstand. Join us as we gather to glorify the name of the Lord and be blessed. If you want to be a part of our church services, please be guided by the following. Daily morning prayer, Monday to Saturday, 5 to 6 a.m. Bible study Wednesday, 7 to 9 p.m. Prayer meeting Friday, 7 to 9 p.m. Sunday school, 8 to 9 a.m. Divine worship, 9 to 12 noon. Evangelistic meeting, 7 to 9 p.m. The Watch. Binabati din po pala natin ang minamahal na Bishop Art at Pastor Lily Feriol, maging ang lahat po ng ating mga ministers dyan po sa Malagasang, Imus, Cavite. Dahil nitong nakaraang araw nga lang po, mula po sa silang ay nagdiwang po ng Pastor's Appreciation Service. And of course, care of pa din po yan ng ating mga kapatid mula dyan. The Watch. Purihin po ang ating Panginoon muli po sa lahat ng mga pastors at ministers ng Pentecostal Missionary Church of Christ Fort Watch. Maraming salamat po sa inyo at nawa po ay patuloy na pagpalain at palaguin ng Panginoon ang inyo pong mga paglilingkod at higit po sa lahat ang mga ministeryo pong tinanggap nyo sa ating Panginoon. The Watch. Mga kaibigan, tayo naman po ay dumako para sa ating pong mga announcements. Kaya narito naman po ang mga sumusunod na malalaking gawain na ating pong gaganapin na nawa po ay sama-sama din po nating maipanalangin upang higit itong maging matagumpay. The Watch. Mga kaibigan, malaya po namin kayong iniimbitahan para po sa ating pong gaganaping Mega Cenaculo 2016. Kaya ang Cenaculo po ay isa pong light and sound presentation na kung saan po ay ating pong ipapakita ang ginawang pagtubos at pagliligtas sa atin ng ating Panginoong Jesucristo sa kamatayan niya doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya dito po mga kaibigan, muli po natin sasariwain kung gaano po kalaki ang pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo. Ipapakita po dito unang-una ang kanyang kapanganakan, gayon din po ang kanyang ginawang pagpapagaling, mga himala,
At gayon din po, maipapakita din po dito kung papaano niya tinawag ang 12 apostol. Kaya mga kaibigan, napakaganda po ng presentasyong ito. Kaya naman po, sa mga venue po at mga playdates na aking sasabihin, ay maaari po kayong pumunta sa mga lugar po na ito. Kaya March 21 po, 6 p.m. po, yan po ay gaganapin sa Amphitheater People's Park, Karuhatan, Valenzuela City. March 22 po, sa CL Hilario Street, Poblacion, Bustos, Bulacan. Gayon din po, meron din po tayo sa Nueva Ecija. Yan po ay sa March 23 sa Freedom Park po. At sa March 24 naman po, yan po ay gaganapin sa Makati City. Gayon din po sa March 25 in front of Justice Hall, Marikina City. At yan po ay sa iisang oras lamang po, 6 p.m. po. Kaya kayo pong lahat ay malugod po namin inaanyayahan para po sa gaganapin na Mega Cenaculo 2016. The Watch. Sa bansa naman pong Australia and New Zealand, ang ating pong local church sa dakong yan ay magkakaroon po ng camp na pinamagatan pong Abiding in Christ. Yan po ang tema nila sa camp na kanila pong gaganapin sa April 28 to May 1, 2016. Kaya sa lahat po ng mga kapatid natin sa dakong yan, kayo po ay malugod na inaanyayahan na makisa at makibahagi sa gawain ito. The Watch. Gayon din po ang Luzon Camp, Youth and Adult po, combine po yan na gaganapin po natin sa Malagasang, Imus, Cavite ay gagawin po natin sa April 4 to 8, 2016. Kaya naman po sa lahat po ng ating mga kapatid, ay atin na pong ihanda ang ating mga sarili, ang ating pong mga pinansyal na pangangailangan at higit po sa lahat ang ating pong mga espiritual na kalagayan para sa muli na naman pong pagpapalakas ng ating Panginoon sa gagawin po nating Luzon Camp 2016. At alam po natin na ang masaganang pagpapala ng ating Panginoon ang siyang sa bawat isa. The Watch. Muli po ay nagkasama-sama na naman po tayo at nagwawakas na po ang ating pong 30 minutong pagsama-sama upang mapakinggan ang mga gawaing isinagawa dito po sa Pentecostal Missionary Church of Christ, Fourth Watch. Ako po ay lubos na nagagalak na kayo po ay aking naging kasama sa loob po ng 30 minuto. At alam po natin na ang lahat ng mga gawain yan na ating pong napakinggan ay kapahayagan lamang po ng hindi natatapos at sumasaganang pag-ibig ng Panginoon sa kanyang iglesia. The Watch. Kaya naman po sa lahat ng ating mga minamahal na tagapakinig, sa susunod na linggo po, sa ganito pa rin pong oras ay patuloy niyo po akong samahan upang muli po ay ating pakinggan ang mga kaganapan sa loob ng iglesia ng ating Panginoon na muling magpapalakas ng ating pananampalataya, magpapaalala sa atin upang tayo ay makapaglingkod at makalakad para sa daan ng ating Panginoon. Muli po, maraming salamat po sa inyo. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon.